para sa inyo. Bigay po ni Padre Damas. Salamat. Ayan. Mahal kong Maria Clara, ako hindi na muling mananatili sa San Diego. Sa halip, ako ay tutungo na lamang sa napakalayong lalawigan upang ituloy ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ingatan mo ng lubos ang iyong sarili. Nagmamahal, Padre Damaso. Nagulat ang dalaga sa nalaman at siya'y nanahimik na lamang. Makatulog na nga lang. Baka sakaling mawala at malimot ko pa ang mga suliran at kasalanan. Sa bawat araw ay ganun ang kalagayan ng pari. Malungkot, maraming iniisip at tila nawawala sa sarili kung paminsan-minsan. Hanggang isang araw, natagpuan na lamang nila ang pari na wala ng buhay at hindi na humihinga. Padre Damaso, tao po. Padre Damaso, oras na po para kainin ng inyong agahan. Padre Damaso. Padre Damaso. Padre Damaso. Oras na po para kainin po ang inyong agahan. Padre Damaso. Tulong! Tulong! Si Padre Damaso hindi na humihinga. Sa Maynila naman, natispino si Padre Sami. At habang naghihintay siya na maging arsobispo, minsan ay nagsisermon siya sa Santa Clara at kilala sa kinaroonan ni Maria Clara. Labis kong dinaramdaman ang pagkakapasok ni Maria Clara sa kumbento. Ilang oras pa lamang na nakakapagsuot ng abito si Maria Clara, inutusan ni Kapitan Tiago si Tia Isabel na ipunin ang lahat ng gamit ng anak at ng ina nito. Maaari mo bang ipunin ang lahat ng gamit ni Maria Clara pa rin ang kanyang ina? Eto na. Bakit sabi nga rin sa visa niya na sa Malabo na lamang umula siya Sa dako naman ang kinaroroonan ni Doña Victorina ay marami ding pagbabago. Si Doña Victorina ay patuloy pa rin sa pagpupustura. Alam mo, mahal, masyado ka nasisihan sa pagkukutsero sa ating karwahe. Pero mahal. Wala nang pero-pero. Manahimik ka na nga lang dyan. Tungkol naman sa Alvarez, patuloy ang pagganda ng kanyang buhay. Tumaas ang kanyang ranggo at ibinalik siya sa Spanya. Binabati kita dahil sa ipinamalas mong galing sa pagtatrabaho at galing sa pamumuno. Iniirang kita sa mas mataas na napatungkulan na nararapat sa iyo. Maraming salamat po, Kapitan.